Adding and subtracting radicals na tayo. So, paano to? We can only add and subtract radicals if parehas sila nito. No, parehas sila. Parehas sila ng radical, parehas sila ng index. And parehas rin sila ng variable or ng constant sa loob. That's the only way we could add radicals. No? Add or subtract radicals. So, ito ay magiging ganyan yung answer. Okay? Start tayo. Dito muna. So, dito, ipa-plus natin. Negative 4 plus 5 ilan? Of course, positive 1. Pero, no need mo na isulat tong positive 1. Yan na lang. Okay? So, ito, represented na agad na may 1 dyan. So, pero, pag binilagyan natin siya ng isa pang ganito, then, magiging 2 yan. Kasi may invisible 1 dito. Okay? So, yan. Ito. So, ito, may invisible 1 yan sa x na yan. Okay? So, ito ay magiging 4x. Then, copy lang natin. 2y. So, may sasabihin ako, ABC plus ABC. Ilan yung sagot niyan? Kung naisip mo ay A square, A to B, hindi. Kung naisip mo yan, pag naisip mo yan, mali talaga kasi hindi tayo multiplication. Pero kung naisip mo, 2A, 2B, 2C, mali ka rin. Kasi, eto, this can represent a whole quantity. So, actually, 1 yan and 1 to. So, magiging 2ABC. Ganyan. Okay? So, kung malilito. So, kung pinakita lang ni ma'am na ganyan, may ABC, ABC, tapos pinlas mo. Huwag ganun. Okay? Ito. So, yan. Paano naman kung ganyan? So, dito, okay, tama na, hindi sila parehas, so, this is cannot be. Cannot be na yan. Ito. 9 plus 11, of course, 20. Then, parehas. Yan ang sagot. Okay? Paano naman kung ganyan? So, ito, this is a quantity. Diba pag nakaganyan, quantity yan. So, magiging ganito lang yan. Plus mo lang yung 4 at 3. Tapos, yan yung sagot. Dito. Negative 15 minus negative 16. Plus. Pag may dalawang magkatabi na negative sign, i-plus mo na yan. So, magiging positive 1. That will be, yeah, that will be positive 1. No? And, yan lang yung sagot. Okay? Na alam na natin yung basic mechanics niya. Let's see if kaya. Kaya na natin sagutan to. Yan. Then, B3. So, I'll take you time to analyze kung anong mali dyan. 1, 2, 3. Kung nakuha mo or nagets mo kung anong mali dyan, idol na kita. Kasi may invisible 2 dito. Mas malaki to, diba? Bawal yan. That is not right. So, ilang 2 ang nahanap mo sa 3? Isa, diba? So, maglalabas ka ng isang B. No? So, ito ay magiging B squared. So, that's the answer. Ayan, madali lang yan. So, 12 minus 5, mayroon tayong 7. So, I'll let you analyze kung may mali. 1, 2, 3, 4, 5.
So, if nagets mo kung ano yung mali dyan, idol na kita. So, itong 12, meron siyang dalawang factors na pag binultiply mo, ang product niya ay 12. Pero isa sa mga numbers yun ay may square. And that is 4 times 3. No? At kung napansin mo, itong y squared, pwede siyang malabas. No? So, itong 4, ilalabas natin. Ito rin yung y, ilalabas natin. So, ang final answer natin magiging 7 times 2 y. Ilang 2 sa y? Isa. Iwan natin si 3x dito. So, 7 times 2 is 14. So, ito ay 14y 3x. Ano naman kung ganyan? Okay, so add natin ito, magiging positive 2. I'll let you analyze kung ano nakikita mong mali dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Kung nakita mo, idol na kita. Okay, so ito, meron tong dalawang factors. Isa sa factor yung may square. And that is 25 times 2. Ngayon, di ba may invisible 2 dyan? Bawal rin to. So, dapat ilalabas natin yung D. Okay? So, let's start. So, ito pag nilabas mo, magiging 5. So, 2 times 5. Iwan natin. Okay, 2 times 5. Ilang to ang nahanap mo sa D? Isa lang. So, 2D. Okay, so 2 times 5 is 10. D 2D. So, that's the answer. Okay? So, paano yan? Di ba? Panibago. So, ito, na-mention ka na earlier na may invisible 1 yan dyan. So, magiging 2 yan. Okay? Ito naman. So, nakita mo, itong dalawang to, parehas. Ito ay naiiba. So, paano yan? So, yung ito, ipa-plus mo yan. That's still possible. Basta kung may pareho, ipa-plus mo. And then, yung natitira, ay kakopy mo na lang. Okay? So, ganyan. Next, buruin ko na lang muna to. Ito yung sa baba, yung i-explain ko konti. Kasi sa baba, no, hindi sila magkakaparehas. Pero, di ba yung kaninang ginagawa natin, naghahanap tayo ng dalawang number na pag dinultiply natin, magiging product niya ay ito. Pero dapat isa sa mga numbers na yon ay may square root. So, yan yung gagawin natin dito. Copy ko lang. Okay? So, yung rule lang dito, diba may ganyan. Kunyari, for example, ganyan. So, dapat magkakapareha sila ng dulo. Okay? Magkakapareha sila. Dapat may isa silang number na all the same. May isa silang same na multiplier. Okay? So, 45. Ano ba ang number sa 45 na may square? No? 9 times 5. Sulat natin. O, ang pasihan natin, 5. So, dapat ito sa 85 rin. So, sa 80, dapat 5. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80. 16 times 5. O, meron. So, 125 naman. Of course, 25 times 5. O, diba? Parehas sila ng 5. Ngayon, di pa tapos yan, ilalabas natin yung mga numbers na may square root. So, magiging 3, 5, minus 4, 5, plus 5, 5. Katapos niyan, i-add natin lahat. So, 3 minus 4 is negative 1. Negative 1 plus 5 is positive 4 and the square root of 5. So, yan yung sagot natin. Example, bago tayo mag-end. Okay? So, ito may basehan na tayo agad, dapat 2.
no? Oh, bawal 8 times 4. So, it's minus 10. Ito sa 98. Mag-isip lang ako. 98 divided by 2 ay 49. Okay? So, ilalabas natin lahat dito. Ito, i-multiply natin siya. So, ito ay magiging 4. Ito naman 49, nilabas natin magiging 7. 7 times 2 is 14. Okay? So, ipa-plus natin 4 minus 10. So, 4 minus 10 ay magiging negative 6. So, negative 6 plus 14 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, magiging positive 8. Yan. So, that's our answer. Okay, this is the end, guys. Thank you po.